So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, mag-share lang ako ng konting kaalaman kung ano yung pinakamadalas na dahilan ng check engine ng ating sasakyan. Okay? Simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, may sasabihin lang ako sa inyo. Kung napapansin nyo, bihira ako mag-DIY, saka bihira din ako mag-upload. Pasensya na. Kasi meron lang ako konting problema dito. Ayan, katawa. Kung napapansin nyo, yung kaliwa ko, ano yan, nagkaroon ng ACL tear yan. Merong napatid na parang litid dyan o kung ano man yun, kailangang operahan yan sa kailangang ipahinga. So ayan, nakikita nyo, nagtutungkod ako. Although nagda-drive naman ako, kaya nakakapag-drive naman ako, gumagana naman yung kanan ko, okay lang. So, ang mga ginagawa ko ngayon mga paps, ang mga ina-upload ko, basic DIY lang, saka hindi masyadong baklasan, at saka nag-share lang muna ako ng mga tips na natutunan ko para kahit paano matuto rin yung mga tao na makakapanood nito, maging aware, saka matuto rin sila kahit mga basic tips lang yon. So dito na tayo sa topic mga paps. So mga paps, ganito, madalas kasi sa ating sasakyan kapag nagkakaroon ng halimbawa ng check engine sa naiwan, pinandar nyo yung makina tapos naiwan yung check engine, ang gagawin ng mga tao, gagawin ng may-ari ng sasakyan, syempre i-reset kung hindi umbra, ipapaskan para ma-detect yung yung pinanggagalingan ng check engine, kung anong sensor yung sira. Syempre kung mayroong problema yon, magbibigay ng code yan papunta sa scanner. Ngayon, itong sasabihin ko, i-share ko lang. Nagkaroon ako ng scanning services. Tapos noon, mga 11 or 12 years ago, naging parts specialist ako. Parang imagine niyo technical support ng mga piyesa ng sasakyan, ganon. So, yun lang, konting information lang yun. Ngayon ganito, na-realize ko kasi nung nag-scanning services ako at saka nung naalala ko nung dati, matagal na, yung pinakamadalas naming i-inquire at madalas orderin ng customer. Base lang to sa mga na-scan ko at sa customer na nag-order sa amin ng pyesa. Yung mga nagtatanong sa amin ng pyesa, mga customer, mga mekaniko. Maraming sensor ang sasakyan, pero pinakamadalas na dahilan ng check engine ito, oxygen sensor to yan. Tapos naisip ko, yung mga in-scan ko kasi hindi naman lahat ng na-scan ko ay na-document ko. So, karamihan ng na-scan ko at mga customer na nag-i-inquire tungkol sa mga pyesa at kumukuha ng pyesa ay oxygen sensor. Bakit palaging madalas dahilan ng check engine ay oxygen sensor? Oo nga pala, bukod sa oxygen sensor, may isa pa akong mabagitin. Kung walang oxygen sensor yung sasakyan, meron tinatawag yan na AF sensor, air fuel sensor. Pero, ang tawag madalas na yung common term na ginagamit, oxygen sensor, pero sa ibang sasakyan, AF sensor. Ang oxygen sensor kasi at ang AF sensor, air fuel sensor, nakaka-connect yan sa exhaust. Nakaka-connect yan, kaya nga meron tayong bank 1, sensor 1, saka sensor 2 upstream, saka downstream. Ngayon, since naka-connect yan sa sa exhaust, yung init ng makina dun binubuga. Sa simpleng salita, dun binubuga. Pakita ko lang sa inyo sa scanner Kung titingnan nyo to, yan. Kung titingnan nyo to, yan yung temperature ng ng sensor 1 saka sensor 2. Yan. So 430 degrees saka 426 degrees. Nakita nyo kung gaano kainit yan. Posibleng isa ito sa dahilan kung bakit madalas na sisira yung oxygen sensor dahil sobrang init ng exhaust system natin. Ngayon ganito mga paps, isa pa sa mga dahilan, yan, nakita nyo yung tip nito, itong tip ng sensor, yan, since itong oxygen sensor nakakabit to sa exhaust part ng sasakyan natin, nagkakaroon niya ng build up dito, yan, nagkakaroon niya ng carbon, yan. Yung isang oxygen sensor natin yung sensor 2 nakalagay sa sa baba. Kapag tayo sumusugod sa sa baha, nababasa rin to. Syempre tubig yon, hindi maiiwasan, nakaka-apekto rin yun dito. So kinatagalan, kinakalawang yan, at saka nasisira din yung mga wire niyan. Ngayon, isa pa sa mga dahilan kung bakit ito pinapalitan, pero alam ko nakakatawang dahilan to, nasisira-sira yan dahil kasi sa mga hayop, pusa, daga, aso. Ginagawa ng mga aso, minsan, inangat-ngat, pinaglalaroan, yung mga daga, inangat-ngat rin.
Isa yun sa mga nagiging dahilan ng pagkasira nito. So mga paps, sa tingin ko yun lang yung may share ko. Pero meron pa akong konting i-share dito tungkol sa oxygen sensor. Yung mga na-scan ko na may problema sa oxygen sensor, madalas kasi kapag kinabit nila yung oxygen sensor, halimbawa may check engine, na-track namin na mayroong problema sa oxygen sensor. So ngayon ginawa nila, pinalitan nila, tapos minsan lumalabas pa rin yung check engine. Ngayon, ang nangyayari, maaaring umubra sa inyo, pero ganito, chinecheck namin, dinidelete namin yung code, nawawala naman, ganun ang nangyayari. Tapos nun, dinadouble check namin kung yung oxygen sensor na pinalit ay good, ilalive data namin. Ngayon pag good, ganito nangyayari. Ang oxygen sensor kasi, yung mga yan, hindi naman basta nakakonect lang yan, syempre nakakonect sa ECU yan. Ito isa sa mga technique dito. Kapag kinabit nyo yung oxygen sensor, huwag nyo agad i-assume na biglang mawawala yung check engine. May time na gano'n na hindi agad nawawala ang check engine. Kailangan nyo munang magkaroon ng ilang drive cycle para mawala yung check engine. Bakit? Kasi kapag kinabit ang oxygen sensor, may time na hindi naman instant na madedetect ng ECU. May mga sasakyan na hindi agad madedetect ng ECU na, uy, good na yung reading ng oxygen sensor. Mawawala na dapat yung check engine. May mga ganung sasakyan. Ang ginagawa, dinadrive muna nila ng ilang minuto, ilang ulit. Tapos noon, pagka-drive nila ng ilang minuto, ilang ulit, bigla na lang mawawala yung check engine. Kasi na-detect na ng ECU na tama na yung binabato nitong voltage papunta sa kanya, papunta sa ECU. So ganito mga paps, i-reset ECU nyo muna. Kung hindi umubra, i-testing nyo muna, i-tester nyo, i-check nyo, i-voltage check nyo kung goods ba. Ngayon kung goods naman, i-drive nyo muna ng mga ilang ulit para kahit paano ma-detect ng ECU na tama na yung voltage na binabato sa kanya. Sana itong video na to nakatulong at naging aware tayo sa isa sa mga posibleng dahilan ng check engine ng ating sasakyan. Pala mga paps, huwag niyo kalimutan i-like, subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic tips na video, at huwag niyo rin kalimutan hitang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo.